Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pinupuri po namin kayo, O Diyos, aming Panginoon. Pinasasalamatan sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob mo sa amin araw-araw. Sa panibagong umaga, panibagong buhay, pagdakila at parangal ang pinaabot po namin sa iyo, O Diyos. Ama, salamat po sa panibagong umagang ito na kung saan kami ay namulat muli magninilay, mananalangin patungkol sa iyong banal na salita. Samahan mo kami, O Jesus, sa patuloy naming paghahanap at pagsisikap na makapiling ka sa aming buhay araw-araw. O Jesus, ipadala mo ang iyong banal na Espiritu na siyang tatanglaw, liliwanag sa aming isipan upang maasa katuparan po namin ang lahat ng ito. Hinihiling namin ito, Ama, kaysa ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay November 4, 2022, araw po ng Biyernes, at ang gospel po natin ay Luke 16, 1-8. Once Jesus told his disciples there was a rich man whose steward was reported to him for squandering his possessions. He summoned the steward and asked him, "What is this I hear about you? I want you to render an account of your service, for it is about to be terminated." The steward said to himself, "What am I to do now? My master will surely dismiss me. I am not strong enough to do hard work, and I am ashamed to beg. I know what I will do. I must make sure that when I lose the job, there will be some people to welcome me into their houses." So he called his master's debtors one by one. He asked the first who came, "How much do you owe my master?" The reply was, 100 jars of oil. The steward said, "Here is your bill. Sit down quickly and write there 50. To the second he put the same question, "How much do you owe?" The answer was, 100 sacks of wheat. Then he said, "Take your bill and write 80. The master commended the dishonest steward for his astuteness. For the children of his world are more astute in dealing with their own kind than are the children of light. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Tama ba na papurihan at parangalan ng amo ang kanyang alipin, bagamat alam niya na ito ay gumawa o dumiskarte ng hindi tama? Tama rin ba na gawin din ng kanyang alipin yung ang ating narinig o nasaksihan sa pakikinig ng Ebanghelyo na kung saan dinaya niya yung mga dapat na babayaran ay pinababa niya para yung iba ay mapunta sa kanya, o kaya naman para naman magkaroon siya ng mga koneksyon, ika nga, dahil alam niya na siya ay palalayasin na ng kanyang amo. Mga kaibigan, tayo dito sa mundo, hindi natin maiiwasan o kaya naman maaring tayo ay naging biktima na o gumawa na rin ng mga bagay na ikinalalamang natin sa ating kapwa. Lalo na kung ang pag-usapan ay pera, kayamanan, kung ang pag-usapan ay yung mga material na bagay, marami kang makikita, marami kang makikilala na laging may panlalamang sa kapwa, na laging merong pansariling kagustuhan. Ika nga, yan ay hindi natin pwedeng itago, lalong-lalo na sa larangan ng salipunan na ating ginagalawan. Mapapolitika man, mapatrabaho,
o may mga pagkakataon sa ating paglilingkuran sa loob ng simbahan ay nangyayari din ang tinatawag na pang-iisa o pangdidiskarte o paglalamang sa ating kapwa. Subalit ano nga ba ang ninanais ng Diyos sa ating lahat? Bawat isa ay may kakayahan, bawat isa ay may talento, bawat isa ay may husay o regalo na ibinigay ng Diyos. Ito ay ipinapakita ng Diyos na ang talino, ang husay at galing nating lahat ay maaring gamitin sa tama at madalas ay ginagamit natin sa mali. Ginagamit natin sa punto na tayo ay nakakalamang sa kapwa, na tayo ay lalabas na mahusay, mabuti. Ilan na ba ang mga nasaksihan natin? Ilan na ba ang mga nakita natin? Narinig natin sa plataforma ng kung ano-ano pa mga gawain. Ang maraming sinasabi, maraming mga ipinapangako, subalit pag sila ay naroon na at nagampanan na o kaya ay nanalo na halimbawa, at saka naman nila ginagawa yung pagkamkam at panglalamang sa mga mahihirap. Ginagamit ang mahihirap upang sila ay iboto at gagamitin din ang mga mahihirap upang sila ay magkamkam. Bagay na inaayawan at hindi kailanman inaayunan ng ating Panginoong Diyos. At alam nating lahat yan na patuloy niyang tinutuligsa ang mga Pariseo, patuloy siyang tumutuligsa sa mga mangangaral na nanghuhusay nilang magbigay ng batas ni Moises, subalit ang kanilang pakikitungo sa kapwa ay laging puno ng mga kasariling intensyon. Ginagamit ang talino, ang husay, kaalaman upang manlamang sa kapwa. Ganon din ang ipinakikita ng Ebanghelyo sa ating lahat. Tayong mga nilalang ay may kanya-kanyang kakayahan, may sarili tayong husay at galing, subalit ang anyaya ng ating Diyos ay gamitin natin sa tama. Gamitin natin sa pagkakataon na tayo ay nagbabahagi ng ating sarili, nagbabahagi ng ating husay, talino at galing, at lagi natin itong kinikilala na ang lahat ng ito ay galing sa ating Panginoon, hindi sa ating sarili lamang. Kung kaya't ang paanyaya ng ating Panginoon ay lagi nating titignan kung ano ang makabubuti sa ating kapwa at ano ang magagawa natin sa gitna ng talino, talento na mayroon tayo upang ang iba ay lumago, ang iba ay yumagong, at ang iba ay magkaroon din ng pagkilala sa ating Diyos. Kaibigan, ang panawagan ng ating Panginoon na kung ikaw ay abogado, kung ikaw ay doktor, gamitin mo ang talento mo sa tamang paraan. Gamitin mo ang mga bagay na ibinigay ng Diyos sa iyo sa paraan na makatutulong sa iba. Kaya lang kasi dito sa mundo, mas nangingibabaw ang kasakiman, nangingibabaw ang mga pansariling kapakanan, nangingibabaw yung mga kung ano yung makakaya ko, ano yung magagawa ko, at ano yung matatanggap ko. Tandaan po natin, ang tunay na talino at ang tunay na karangalan ay nasusukat hindi sa kung ano ang mga itinatanggap natin. Ang tunay na pagkilala, karangalan, ay hindi nasusukat sa dami ng natatanggap natin. Sa halip, ang tunay na pagkilala at talino at husay ay nasusukat sa dami at sa lalim ng ibinabahagi natin sa iba. Hayaan natin ng Diyos ang magtago ng lahat ng papuri at parangal na para sa atin at huwag ang sanlibutan. Sapagkat kapag sanlibutan, madalas ang nangyayari ay inaangat natin ang ating sarili na ang sinasabi ng ating Diyos ay huwag natin gamitin ito sa pansarili nating kapakanan. Manapa, ituloy natin ang ating pagbabahagi, ituloy natin ang ating pagtulong sa kapwa, ituloy natin ang ating presensya sa iba, sa gawang makabubuti, makatutulong at kasiyasiya sa harap ng ating Panginoon. Alisin na natin yung pagiging masyadong mautak. Alisin na natin yung yung kasabihan natin na masyadong wais, yung masyadong madunong at maparaan, pero ang lagi namang sa dulo na
pinagtutuunan ay ang pang sariling kapakanan. Bawasan na po natin yun kung di natin may aalis ng taasan. Bawasan po natin sapagkat hindi iyan ang hinahanap ng Diyos at hindi yan ang hinihintay ng ating Panginoon. Sa halip, ang ninanais ng Diyos ay yung patuloy tayong naglilingkod sa Kanya at sa pamamagitan ng biyaya na Kanyang pinagkakaloob ay meron tayong kusang pagbabahagi at gamitin ang talento, ang kakayahan na inilalaan ng Diyos sa atin para sa iba o ibahagi natin sa iba. Hayaan natin ang Diyos ang magbigay ng kasiguraduhan sa ating buhay. Hayaan natin ang Diyos ang maging ang tunay na maghahantad sa atin kung ano ang nararapat maaring dito sa mundo at lalong-lalo na sa buhay na walang hanggan. Huwag natin pangunahan sapagkat ang kadalasan tayong mga tao ay sigurista eh. Lagi natin sinesecure yung ating future, sinesecure natin for tomorrow and everything. Walang masama na isecure ang ating future, ang ating buhay. But kung ang pag-secure natin sa ating sarili ay may nasasagasaan na iba, kung sinesecure natin ang ating buhay ay may naiipit at natatama ang iba, yun po ay hindi tama sapagkat ang nangyayari ay kapakanan lang natin ang ating iniisip. Pabayaan po natin at hayaan natin ng Diyos ang kumilos at simulan natin maging maalwan ang buhay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kakayahan. Kung ikaw ay doktor, huwag kang humingi ng sobrang taas na paniningil pagka may mga check-up. Hanggat kaya mo namang babaan o kaya libre na dahil alam mong mahirap ang tao, ibahagi mo. Huwag masyadong malaki sapagkat ang talino tusay mo ay galing din sa Diyos. Kung ikaw ay engineer o arkitekto man, tumulong ka. Kung may maibabahagi ka sa pagpapaganda ng bahay o ng infrastruktura, huwag masyadong sumingil lang sobrang malaki dahil pinaghirapan mo. Totoo, pinaghirapan mo. Subalit may mga tao ring nangangailangan na hindi rin kayang abutin ang matataas na presyo o matataas na halaga na maaari mong hingiin sa kanila. Dahil sa hindi nila may bibigay, hindi ka na magbabahagi. Ang sinasabi ng ating Panginoon, kung alam mong naaayon at nararapat at sa paraang makatutulong ka, ay huwag natin tong ipagkakait. Yan po ang ninanais ng Panginoon sa ating lahat. Huwag tayong masyadong manlamang sa kapwa. Huwag natin masyadong tignan kung ano yung mga nakikita natin at bigyan ng parangal at bigyan ng sobra-sobrang pagkilala at pagtatangi kung ano yung mga nakikita na ibabahagi at tinatanggap natin dito sa mundo. Sa halip, tignan natin kung hanggang saan ang lalim ng ating ugnayan sa ating Panginoon sa paraan ng pagbabahagi ng ating sarili sa ating kapwa. Kasi nga, mas nakikita at madaling mapansin at madaling makita ang galawan dito sa mundo kapag ikaw ay maraming pera, maraming kumikilala sa iyo, maraming pumapalakpak sa iyo, at marami kang naibabahagi, madali kang makita, madali kang ma-recognize ng lipunan. Pero ang katotohanan, sa gitna ng recognition na ibinibigay sa iyo ng lipunan ay marami kang diskarte na alam mong hindi dapat, subalit ginagawa mo dahil sa pansarili mong kapakanan. Kaya kadalasan ang mga tao na gumagawa ng tama, gumagawa ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos, sila yung naisasantabi, sila yung hindi napapansin, sila yung kinukutya at nilalait ng iba. Dahil sila ay nagpapakutotoo at nagiging tapat sa kanilang gawain. Pero kaibigan, lagi nating tatandaan, ang lahat ng ito ay may katapusan. Ang lahat ng biyaya, talento, husay at galing na meron tayo sa mundo ay pasasaan ba, mawawala rin. Subalit kung ang lalim ng ating paniniwala at paninindigan sa ating Panginoon, mayroon man tayo, marami man tayong pera o wala, ang ating pag-uugnay sa ating Panginoon, ang ating relationship sa ating kapwa, kung paano natin binabahagi ang ating sarili sa iba,
ang magiging sapat na batayan kung tayo nga ay magiging karapat-dapat na makarating sa kaharian ng langit, sa kaharian ng ating Panginoon. Hayaan po natin at pilitin po natin, mga kaibigan, na tayo ay maging steward o tayo ay maging kaisa ng Diyos at representative ng Panginoon sa pagbabahagi ng biyaya, sa pagbabahagi ng kanyang husay at galing ng naaayon at ginagawa natin ng tama upang tayo ay maging karapat-dapat sa paghahari ng ating Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, naging matatag, magkaroon ng kababaan ng loob, mapagmatiyag at bantayan ang aming sarili, ang aming pagkatao, upang kami ay huwag magpailalim sa kinang ng mundo, upang kami ay huwag malukuban ng mga pansariling pagnanais. Dala ang aming husay at galing. Sa halip, O Diyos, anumang talino, anumang husay, anumang kakayahan, at anumang ibinibigay mo sa amin, ay binabahagi mo sa amin. Nawa ay magampanan namin ang tama. Nawa ay maibahagi namin ang aming sarili upang sa ganon, ang lahat ng husay at galing ay ibinabalik namin sa iyo, O Diyos, sa pamamagitan ng pagtulong namin sa aming kapwa, nang walang hinihintay na kapalit, at hindi kami nanlalamang at hindi namin sinasapawan ng aming kapwa. Sa halip, kasabay namin sila na umaangat, kumikilala at sumasampalataya sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.